Hindi ko inakala na sa 68 na kaarawan ko, matutulog ako sa isang abandonadong bodega. Napapaligiran ako ng amoy ng langis at alikabok na parang inabot na ng dekada. Ngunit heto ako, kinakapa sa dilim ang isang susi, nanlalabo ang paningin sa luha habang umuugong sa isip ko ang mga salita ng anak ko. Wala ka ng silbi, ma. Matanda ka na. Ano pa bang mapapakinabangan mo sa tunay na mana? Alam yan ni Papa. Nanginginig ang kamay ko nang maisuot ko ang susi sa kalawangin na kandado. Umalingaw-ngaw ang lumang pinto, tila nagprotesta. Nang itulak ko ito, ang sinag ng flashlight ko ay tumagos sa dilim na tila ilang dekada nang walang nakakakita. At doon ko ito nakita. Napako ako sa kinatatayuan, naputol ang aking hininga nang lumiwanag at maibunyag ang loob. Hindi ito maaari. Hindi ito ang ibig sabihin ni Roberto. Isang bodega lang ang binanggit niya sa huling habilin. Pero bumalik muna tayo. Kailangan mong maintindihan kung paano ako napunta rito, walang matutuluyan sa kaarawan ko, nakakapit sa isang maleta na naglalaman ng natitira sa 22 taon naming pagsasama. Nagsimula ang araw nang nakatayo ako sa tabi ng aking anak sa opisina ng aming abogado. Si Rafael, nakasuot ng perpektong tahi na suit. Ako, nakasuot ng itim na damit na sinuot ko sa libing ni Roberto 3 linggo na ang nakalipas. Si Attorney Cruz, ang abogado ng pamilya namin sa loob ng ilang dekada, ay tila hindi komportable habang naghahanda siyang basahin ang huling habilin ni Roberto. Bago ako magsimula, sabi niya, inaayos ang salamin. Gusto kong tiyakin sa inyo na legal ang lahat at eksaktong ayon sa itinagubilin ni Ginoong Zamora. Sa pagbabalik tanaw, dapat ay kinilala ko na ang pahayag na iyon bilang babala. Mabilis na lumipas ang pagbabasa, ngunit may ilang parirala na tumatak sa isip ko nang may nakapipinsalang linaw. Sa aking anak, si Rafael Zamora, iniiwan ko ang aming penthouse condo sa Makati at ang aking pangunahing investment portfolio at pagkatapos halos bilang huling naisip. Sa aking minamahal na asawa, si Elena Zamora, iniiwan ko ang ari-arian na matatagpuan sa 1420 Industrial Parkway. Ang bodega at ang mga laman nito, isang bodega. Pagkatapos ng 42 taon ng kasal, isang bodega ang iniwan sa akin ng asawa ko. Ang mukha ni Rafael ay nagbago mula sa taimtim na pagdadalamhati patungo sa tagumpay na mahirap pigilan sa isang iglap. Naaalala ko ang kamay niya sa balikat ko, bahagyang humihigpit ng sobra habang yumuko siya para bumulong. Huwag kang mag-alala, ma. Sisiguraduhin kong maaasikaso ka. Napakamanhid ko para sumagot. Masyadong naguguluhan para magtanong. Bakit ginawa ito ni Roberto? Saan ako titira? Ano ang gagawin ko? Ang mga sagot ay naging malinaw kinagabihan nang ihatid ako ni Rafael pabalik sa iniisip ko pa ring bahay namin, ang penthouse na tanaw ang lungsod na ibinahagi namin ni Roberto sa huling 15 taon. Halos hindi pa ako nakakatapak sa loob nang ilapag ni Rafael ang maleta ko sa entrada. Sa tingin ko, mas maganda kung humanap ka ng ibang matutuluyan, ma. Tinitigan ko siya, hindi maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Akin na ang penthouse. Nasa habilin. Ang boses niya ay may tono ng pakikipagnegosyo na tila inihanda na. May mga kasamahan akong darating bukas para pag-usapan ang paggawa ng home office sa study room ni Papa at kailangan ko nang magsimulang magbago. Pero saan ako pupunta? Ang tanong ay lumabas ng mahina, tuliro. Nagkibit-balikat si Rafael. Ang galaw niya ay nakakainis sa kaswalidad. Puwede kang tumira muna kay Tita Luz. Oh, nandoon naman palagi ang bodegang iniwan sa iyo ni Papa. Ang tawa niya ay may kalupitan sa tono na hindi ko pa naririnig noon. Wala akong ideya kung bakit niya iniwan sa iyo ang tambak na yon. Anong gagawin mo riyan? Magbubukas ng repair shop sa edad mo? Naramdaman kong may nagbago sa loob ko noon, may pundasyon na gumuho. Rafael, ito ang bahay ko. Kami ni Papa. Hindi na ito ang bahay mo, putol niya, tumigas ang boses. Akin na ito, ginawa yan ni Papa, ng malinaw. Kinapa ko ang likod ng isang upuan para patatagin ang sarili. Kailangan ko ng oras para maghanap ng mapupuntahan. Sigurado ka bang inaasahan mong aalis ako ngayong gabi? Doon niya sinabi iyon. Ang mga salita na umalingaw-ngaw sa isip ko, nang ilang oras pagkatapos habang nagmamaneho ako, nang walang patutunguhan sa paligid ng lungsod,
Sa huli ay nakita ko ang sarili ko sa isang hindi pamilyar na kalye sa Industrial District, nakatingin sa isang sirang bodega na may kandado sa pinto. Wala ka ng silbi, ma. Matanda ka na. Ano pa bang mapapakinabangan mo sa tunay na mana? Alam yan ni Papa. Ang kalupitan ay hindi inaasahan. Sobrang salungat sa anak na inakala kong pinalaki ko, kaya hindi ako makasagot. Kinuha ko lang ang maleta ko, ang bag ko, at ang susi na ibinigay sa akin ni Attorney Cruz pagkatapos ng pagbabasa at lumabas ako. Kaya, heto ako, nakatayo sa bukas na pintuan ng isang nakalimutang bodega. Ang sinag ng flashlight ko ay naghahayag ng isang bagay na hindi ko inaasahan, kaya hindi ko maproseso ang nakikita ko dahil ang loob ay hindi puno ng kalat o abandonadong gamit gaya ng inaasahan ko. Ang espasyo sa harap ko ay naglalaman ng 3 sasakyan, bawat isa ay natatakpan ng custom-fitted na pantakip na nakaayos ng may masusing pag-iingat. Ngunit ang kumikinang na bagay na bahagyang nakikita sa harap ng bodega, ang pansamantalang nagpahinto sa tibok ng puso ko. Ang hindi mapagkakamaling silver grille ng tila isang vintage Aston Martin. Ang makintab na ibabaw nito ay sumasalamin sa liwanag ng flashlight ko, parang isang beacon sa dilim. Ano ito? At bakit itinago ito ni Roberto sa akin sa loob ng lahat ng taon na ito? Humakbang ako pasulong, hinihila ng pagkalito at kuryosidad. Hindi alam na malapit na akong matuklasan kung gaano ko pala hindi naintindihan ang huling regalo ng asawa ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinihila ko ang fitted cover mula sa Aston Martin. Ang malambot na material ay dumausdos palayo para ipakita ang isang 1964 DB5 sa malinis na silver birch, kapareho ng dinrive ni Sean Connery sa mga pelikula ni James Bond na sobrang mahal ni Roberto. Kumikinang ang kotse sa ilalim ng sinag ng flashlight ko na parang kagugulong lang mula sa pabrika. Hindi na parang nakaupo ito sa hindi kilalang bodega na ito sa loob ng kung gaano katagal. Roberto, bulong ko sa katahimikan. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi kailanman binanggit ng asawa ko ang pagkolekta ng mga kotse. Sa loob ng 42 taon ng kasal, hindi nagkaroon ng pahiwatig ng pagkahilig na ito. Investment, lihim na buhay. Hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Lumipat ako sa susunod na sasakyan, mas mabilis na tumibok ang puso ko habang dahan-dahan kong inalis ang takip nito. Isang 1956 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ang lumitaw. Ang kakaibang mga pinto nito at eleganteng linya ay hindi mapagkakamalan kahit sa hindi ko sanay na mata. Ang malalim na asul na pintura ay walang dungis. Ang mga detalye ng chrome ay sumasalamin sa sinag ng flashlight ko tulad ng nakakalat na mga bituin. Ang ikatlong takip ay nagtago ng isang Ferrari, isang 1967 275 GTB4. Ayon sa maliit na plaka na nakamount sa isang stand sa tabi nito, ang malalim na pulang kulay nito ay nagpapaalala sa akin ng alak na ino-order ni Roberto sa aming mga anibersaryo. Mayaman at matindi, bawat kotse ay sinamahan ng isang leather portfolio na naglalaman ng tila dokumentasyon, provenance papers, maintenance records, purchase agreements. Hindi ako eksperto, ngunit alam ko na hindi lang ito magagandang lumang kotse. Ito ay mga museum quality treasures na nagkakahalaga ng hindi ko mahulaan. Dapat may paliwanag, bulong ko. Ang boses ko ay kakaibang malakas sa tahimik na bodega. Doon ko napansin ang sobre na nakatali sa dingding sa tabi ng isang switch ng ilaw. Nakasulat ang pangalan ko dito sa hindi mapagkakamaling sulat kamay ni Roberto. Gamit ang mga daliri na hindi tumitigil sa panginginig, hinila ko ito pababa at nakita ang switch ng ilaw na bumaha sa bodega ng hindi inaasahang liwanag mula sa modernong LED fixtures na nakareses sa kisame. Ang biglaang pag-iilaw ay nagpahayag na hindi ito ordinaryong bodega. Ang espasyo ay propesyonal na tinapos na may climate control systems, custom flooring, security features, at specialized storage areas sa tabi ng mga dingding. Hindi ito isang abandonadong gusali. Ito ay isang maingat na dinisenyo na automotive sanctuary. Umupo ako sa isang leather bench na nakaposisyon sa isang dingding, mabigat ang sobre sa mga kamay ko. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, sinira ko ang selyo at hinugot ang ilang pahina ng kakaibang stationery ni Roberto. Mahal kong Elena, kung binabasa mo ito, wala na ako, at natuklasan mo ang tinatawag kong huling regalo ko sa iyo. Una,
kailangan kong sabihin na humihingi ako ng paumanhin para sa gulat at pagkalito na nararamdaman mo ngayon. Ang paglilihim ay hindi sinadya na saktan ka, ngunit upang protektahan ang itinatayo ko para sa kinabukasan mo. 6 na taon na ang nakalipas. Nang matanggap ko ang diagnosis ko, binigyan ako ng mga doktor ng 5 taon sa pinakamahusay. Tinalo ko ang timeline nila ng 1 taon. Ngunit alam ko na limitado ang oras natin at kailangan kong tiyakin na aalagaan ka pagkatapos kong umalis. Huminto ako, pinipigilan ang luha. Ang diagnosis ni Roberto ng progressive heart failure ay nakapipinsala, ngunit palagi niyang pinaliit ang tindi nito, iginiit na marami pa siyang oras. Wala akong ideya na nagpaplano siya para sa katapusan mula pa sa simula. Alam kong nagtataka ka tungkol sa habilin, tungkol sa kung bakit ko iiwan ang bahay namin kay Rafael sa halip na sa iyo. Maniwala ka sa akin, ang desisyong ito ay nagdulot sa akin ng mas maraming gabing walang tulog kaysa sa kalusugan ko. Ngunit sa nakalipas na dekada, pinanood ko ang pagbabago ng anak natin. Ang ambisyosong batang pinalaki natin ay naging ibang bagay, isang bagay na mas matigas at mas mapagkalkula kaysa sa gusto ko na maging siya. Ang totoo, natatakot ako sa mangyayari sa iyo kung iiwan ko ang lahat sa inyong dalawa ng magkasama o kahit na hatiin ko ang mga bagay ng pantay. Makakahanap si Rafael ng mga paraan para kontrolin ang mga asset, para pamahalaan ang bahagi mo, para sa kapakinabangan mo, tulad ng sasabihin niya. Nakita ko kung paano kanya kausapin kapag iniisip niya na hindi ako nakikinig, kung paano niya tinatanggihan ang mga opinyon at pangangailangan mo. Isang luha ang tumalsik sa papel, bahagyang lumabo ang tinta. Hindi ko napansin na napansin ni Roberto ang mga interaksyon na iyon. Palagi akong nagbigay ng mga dahilan para sa mapang-akit na pag-uugali ni Rafael. Sinasabi sa sarili ko na abala lang siya, stressed lang sa kanyang karera. Kaya, ginawa ko ang split inheritance na ito ng may sadyang intensyon. Natanggap ni Rafael ang makikita niya bilang mahalagang bahagi, ang penthouse, ang nakikitang investments, ang status symbols, ngunit ang tinitingnan mo ngayon, mahal ko, ay ang tunay na yaman. Ang 3 kotse na ito lang ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 milyon. Ikukumpirma ng dokumentasyon ang provenance nila at makikita mo ang contact information para kay Ginoong Manuel Villanueva, ang pinagkakatiwalaan kong dealer at advisor para sa mga pagkuha na ito. Matutulungan kanya sa anumang desisyon mo tungkol sa kanila. 12 milyon. Tumingin ako sa 3 tahimik na makina, ang kumikinang na ibabaw nila ay sumasalamin sa mga ilaw sa itaas. Hindi iyon tama. Ngunit ang mga kotse ay simula pa lang. Sa safe sa likod ng litrato natin sa Venice, ang combination ay ang anibersaryo natin. Makikita mo ang dokumentasyon para sa ilang investment properties na nakuha ko sa nakalipas na 6 na taon. Lahat ay inilagay sa isang living trust na inilipat sa pangalan mo sa aking kamatayan. Makikita mo rin ang banking information para sa mga account na dapat magbigay sa iyo ng komportableng kita para sa natitirang bahagi ng buhay mo. Nanginginig ng husto ang mga kamay ko, kaya kinailangan kong ilapag ang sulat sandali. May safe. Tumingin ako sa paligid at nakita ang framed photo sa dingding. Kami ni Roberto sa Rialto Bridge. Tumatawa habang sinasayahan kami ng isang street musician sa aming ika-35 anibersaryo. Tumayo ako ng hindi matatag at lumapit dito. Ang safe ay bumukas ng may mahinang click nang ipasok ko ang petsa ng aming anibersaryo. Sa loob, nakita ko ang isang makapal na portfolio at ilang USB drives na maayos na may label. Ang pinakataas na dokumento sa portfolio ay may titulong estate ni Roberto Zamora, kumpletong listahan ng asset para kay Elena Zamora. Binuklat ko ito at kaagad na kinailangan kong umupo ulit habang ang mga kolum ng numero at paglalarawan ng ari-arian ay lumangoy sa harap ng mga mata ko. Mga apartment building sa Cebu, commercial property sa Davao, isang maliit na ubasan sa Northern California, stock portfolios, bonds, private equity investments. Ang kabuuang halaga sa ilalim ng pahina ay nagparing sa tainga ko. Gamit ang namanhid na mga daliri, bumalik ako sa sulat ni Roberto. Alam kong nakakabigla ito, at humihingi ako ng paumanhin para sa pagtatago ng lahat ng ito sa iyo. Sa simula, isa lang itong project para i-channel ang pagkabalisa ko tungkol sa hinaharap. Ngunit habang lumalaki ang portfolio,
napagtanto ko na ang pagbubunyag nito nang maaga ay maaaring malagay sa panganib kung matuklasan ni Rafael ang lawak ng mga ari-arian na ito. Siguro nagtataka ka kung bakit hindi ko na lang protektahan ka sa pamamagitan ng mas conventional na paraan. Ang totoo, gusto kong bigyan si Rafael ng pagkakataong ipakita ang tunay niyang ugali. Marahil, nahaharap sa mana niya at responsibilidad sa iyo, siya ay magiging ang taong pinalaki natin na maging siya. Kung napatunayan niya ang sarili niyang karapat-dapat, kung tiniyak niya ang kaginhawahan at seguridad mo, marahil ay pipiliin mo na ibahagi ang ilan sa yaman na ito sa kanya. Ngunit kung nagbunyag siya ng ibang kalikasan, aba, kung gayon, ang pamana na ito ang proteksyon mo laban sa katotohanang iyon, ang iyong kalayaan, ang iyong kaligtasan. Kinailangan kong huminto sa pagbabasa ulit habang nakatakas ang hikbi sa akin. Alam ni Roberto, inasahan niya eksakto kung ano ang mangyayari. Nakita niya kung paano magre-react si Rafael sa pagkuha ng kontrol sa penthouse. Palagi akong naniniwala na ang ugali ay nagpapakita ng sarili nito ng malinaw sa mga sandali ng mana. Parehong ang natatanggap natin at ang pinaniniwalaan natin na karapat-dapat tayo. Si Rafael ay tumatanggap ng isang pagsubok tulad ng mana, at ikaw, mahal ko, ay tumatanggap ng paraan para mabuhay ang natitirang bahagi ng buhay mo, eksakto kung paano mo pipiliin, walang utang na loob kaninuman. Lahat ng pag-ibig ko, ngayon at palagi, Roberto. Niyakap ko ang sulat sa dibdib ko, malayang dumadaloy ang luha ngayon. Pagkatapos ng 42 taon ng kasal, inakala ko na alam ko ang lahat tungkol sa asawa ko. Sa halip, tila ngayon ko lang natutuklasan ang tunay na lalim ng pag-ibig at foresight niya. Habang nakaupo ako na napapaligiran ng milyon-milyong dolyar na halaga ng automotive art, hindi nawala sa akin ang irony. Ilang oras lang ang nakalipas, pinalayas ako ng anak ko sa inakala kong bahay ko. Tinatawag akong walang silbi, habang naniniwala siya na natanggap niya ang mahalagang mana. Gaano siya kamali tungkol sa lahat ng bagay? Ginugol ko ang unang gabi na iyon sa isang leather sofa na natuklasan ko sa isang maliit na katabing office sa loob ng garage complex. Hindi hanggang umaga nang lubos kong naapresya ang lawak ng mga paghahanda ni Roberto. Ang office ay naglalaman ng isang compact bathroom na may shower, isang mini refrigerator na puno ng tubig at mga pangunahing probisyon, at kahit isang maliit na aparador na may ilang palit ng damit sa sukat ko, nakakabit pa rin ang mga tag. Ang praktikal kong asawa ay inasahan na baka kailangan ko ng pansamantalang matutuluyan dito. Inihayag ng sikat ng araw ang mas maraming detalye na hindi ko napansin sa emosyonal kong estado noong gabi bago. Ang bodega ay hindi isang napabayaang espasyo ng industriya, kundi isang maingat na binago na pasilidad na may state-of-the-art security, climate control systems, at custom lighting na idinisenyo para ipakita ang mga sasakyan. Ang tila sirang-sira mula sa labas ay sinadyang camouflage na nagtatago ng mga kayamanan sa loob. Pagkatapos ng isang simpleng almusal ng granola bars at bottled water, tinawagan ko ang numero ni Ginoong Manuel Villanueva na isinama ni Roberto sa sulat niya. Sa kabila ng maagang oras, sumagot siya sa pangalawang ring. "Ginang Zamora," sabi niya, "inaasahan ko na ang tawag ninyo. Una, mangyaring tanggapin ang aking pakikiramay sa inyong pagkawala. Si Roberto ay hindi lang isang client, kundi isang kaibigan." "Salamat, Ginoong Villanueva," sagot ko. Ang boses ko ay magaspang pa rin mula sa pag-iyak. Medyo nabigla ako. Kagabi ko lang natuklasan ang bodega at ang mga laman nito. "Oo," binanggit ni Roberto, "na hindi ninyo malalaman hanggang pagkatapos ng kanyang pagpanaw." Masaya akong sagutin ang anumang tanong at tumulong sa anumang paraan na maaari. "Gusto ba ninyo na pumunta ako sa bodega?" Pagkatapos ng 2 oras, isang magalang na lalaki sa kanyang 60s ang dumating sa isang katamtamang sedan, maingat na nagpark sa tabi ng luma kong Toyota. Si Ginoong Manuel Villanueva ay eksakto sa kung paano ipinahiwatig ng kanyang boses, kulay abo ang buhok, magaling manamit sa isang tweed jacket na may leather patches sa siko at may dalang isang manipis na leather portfolio. "Ginang Zamora," sabi niya, iniabot ang kamay niya. "Isang kasiyahan na makilala kayo, bagaman nais ko na sa ilalim ng mas masayang pangyayari." Habang umupo kami sa office area na may kape mula sa isang thermos na dinala niya,
Tinulungan ako ni Manuel na simulan na maintindihan ang saklaw ng ginawa ni Roberto. Sinimulan ng inyong asawa na kunin ang mga sasakyan na ito humigit kumulang 6 na taon na ang nakalipas, paliwanag niya, binubuksan ang portfolio niya. Siya ay napakamasinop sa kanyang diskarte. Bawat pagbili ay maingat na sinaliksik para sa authenticity, provenance at investment potential. Pero bakit mga kotse? Tanong ko. Nagpupumilit pa ring ikonekta ang pagkahilig na ito sa asawa na inakala kong lubos kong kilala. Hindi kailanman nagpakita si Roberto ng partikular na interes sa mga sasakyan bukod sa aming mga regular na sasakyan. Ngumiti ng mahina si Manuel. Ipinaliwanag niya, yan sa akin minsan. Sabi niya, ang mga kotse ay tangible, magagandang asset na nagdudulot ng kagalakan sa simpleng pag-iral. Hindi tulad ng stocks o bonds, maaari silang pahalagahan sa maraming antas. Bilang art, bilang engineering marvels, bilang historical artifacts, at bilang financial investments. Gusto niya na iwanan kayo ng isang bagay na nakikita at nahahawakan ninyo, hindi lang mga numero sa isang statement. Sumikip ang lalamunan ko sa pananaw na ito sa pag-iisip ni Roberto. Sobrang katulad niya, praktikal, ngunit malalim na mapag-isip. Ang koleksyon ay kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang 112 milyon, tulad ng ipinahiwatig ni Roberto sa kanyang sulat, patuloy ni Manuel. Ngunit ang halaga nito ay patuloy na tumataas. Ang mga partikular na modelo na ito ay itinuturing na blue chip investments sa mundo ng collector car. At ano ang dapat kong gawin sa kanila? Tanong ko, iginagalaw ang kamay patungo sa 3 kumikinang na sasakyan. Kahit anong gusto ninyo, Ginang Zamora, maaari ninyo silang ibenta ng isa-isa o bilang isang koleksyon. Maaari ninyo silang panatilihin bilang investments. Maaari ninyo pa silang imaneho, bagaman makaaapekto iyon sa halaga nila. Huminto siya, pinag-aaralan ako ng maingat, walang pagmamadali na magdesisyon. Nagbayad si Roberto para sa ligtas na storage at maintenance sa susunod na 5 taon. Pagkatapos umalis ni Manuel, nangako na babalik tuwing kailangan ko siya, umupo ako sa tahimik na bodega, pinag-iisipan ang sitwasyon ko. Wala pang 24 oras ang nakalipas. Naniwala ako na wala akong tirahan, pinalayas ng anak ko, at misteryosong nawalan ng mana ng asawa ko. Ngayon, natutuklasan ko na isa akong mayamang babae na may mga opsyon na hindi ko kailanman naisip. Ngunit wala akong matitirhan bukod sa kakaibang bodega na ito na may nakatagong mga amenity. Ginugol ko ang araw sa pagtingin sa portfolio mula sa safe, unti-unting nauunawaan ang lawak ng lihim na financial maneuvering ni Roberto. Higit pa sa mga kotse, nagtipon siya ng isang kahanga-hangang koleksyon ng income-producing properties at investments. Lahat ay maingat na nakastructure para mailipat sa akin nang walang problema sa kanyang kamatayan. Isang dokumento ang partikular na nakakuha ng atensyon ko. Ang titulo sa isang katamtaman, ngunit kaibig-ibig na cottage sa San Juan, Batangas. Isang coastal town na binisita namin ng ilang beses sa loob ng mga taon at palagi naming mahal. Ayon sa papeles, binili ito ni Roberto 4 na taon na ang nakalipas, kumpletong may kasangkapan at handa ng tirahan. May bahay ako, isang tunay na bahay. Hindi lang ang bodegang ito, gaano man kahalaga ang mga laman nito. Habang lumalapit ang gabi, nagring ang telepono ko. Kumikislap ang numero ni Rafael sa screen. Nag-alinlangan ako, pagkatapos ay sumagot, nagtataka kung ano ang sasabihin niya pagkatapos ng huling interaksyon namin. Ma, nasaan ka? Ang boses niya ay may inis sa halip na pag-aalala. Sabi ni Tita Luz hindi ka raw nag-contact sa kanya. Ayos lang ako, Rafael. Sagot ko. Pinananatiling neutral ang tono ko. Nakahanap ako ng matutuluyan. Well, kailangan kong kunin mo ang natitira mong gamit mula sa penthouse. Nagsisimula na ang interior designers bukas at kailangan nila na malinis ang lahat. Walang paumanhin, walang pagkilala sa kalupitan niya, mas maraming demand at pagtatanggal lang. I see, sabi ko. May kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. At kailan ba komportable sa iyo? Bukas ng umaga, bago 9. Marami akong meeting buong araw. Naisip ko ang mga dokumento na nakakalat sa harap ko. Katibayan ng maingat na pagpaplano at malalim na pag-ibig ni Roberto.
Naisip ko ang anak na kayang itapon ang kanyang ina ng kaswal kapag siya ay naging abala. At nagdesisyon ako. Pupunta ako, sabi ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan ko ulit si Ginoong Villanueva at nagtanong kung maaari siyang magrekomenda ng isang magaling na abogado na nag-e-specialize sa estate matters. Pagdating ng gabi, mayroon na akong mga appointment na nakaschedule pareho sa legal counsel at isang financial advisor para sa susunod na hapon. Ginugol ko ang pangalawang gabi ko sa garage office ng mas komportable kaysa sa una. Ang isip ko ay hindi na nahihilo sa gulat, kundi sa halip ay masinop na nagpaplano ng susunod kong mga hakbang. Naisip ko si Roberto, ini-imagine siya na maingat na nag-orchestrate ng detalyadong proteksyon na ito para sa akin, lahat habang itinatago ito para protektahan ito mula sa posibleng panghihimasok ni Rafael. Mas kilala mo siya kaysa sa akin. Bulong ko sa alaala ni Roberto habang dinadala ako sa pagtulog ang sarili nating anak. Ang pagkaunawa ay masakit, ngunit nagpapaliwanag. Ang hindi pangkaraniwang habilin ni Roberto ay hindi isang pagtanggi sa akin, kundi isang gawa ng malalim na pag-ibig at foresight. Isinakripisyo niya ang pagkakaroon ko ng bahagi sa kanyang lihim na project sa huling mga taon niya para tiyakin na magiging tunay akong independyente pagkatapos niyang umalis. Bukas, haharapin ko si Rafael sa huling pagkakataon, kokolektahin ang anumang personal na kayamanan na natitira sa inakala kong bahay namin, at pagkatapos ay sisimulan ang bago kong buhay, isa na maingat na ginawa ni Roberto para sa akin mula sa mga anino. Habang nakatulog ako, napag-isipan ko kung anong ekspresyon ang lalabas sa mukha ni Rafael, kung alam niya kung ano ang nakalagay sa walang kwentang bodega na tinukso niya. Ngunit ang paghahayag na iyon, kung dumating man, ay nasa mga tuntunin ko at sa aking timeline. Sa ngayon, mayroon akong kalamangan na maliitin. Isang walang silbi na babae na may lihim na yaman at lumalagong determinasyon na parangalan ang huling regalo ni Roberto sa pamamagitan ng paggamit nito ng matalino. Kinabukasan, dumating ako sa penthouse eksakto alas 8:45. Nag-ingat ako sa aking hitsura sa paraan na hindi ko na inabala ang sarili ko sa loob ng ilang linggo. Nagsuot ako ng isa sa mga bagong damit mula sa aparador ng bodega. Isang simple ngunit eleganteng pantsuit sa navy na umaangkop ng nakakagulat ng maayos at maingat na inayos ang buhok ko. Maliit na paghihimagsik marahil, ngunit nakatulong sila na patatagin ako para sa komprontasyon na darating. Binuksan ni Rafael ang pinto, na may telepono sa kamay. Halos hindi tumingin sa akin nang pumasok ako sa naging bahay ko sa loob ng 15 taon. Ang espasyo ay tila iba na. Mas walang laman, mas malamig. Nawawala ang ilan sa mga decorative pieces ko at ang mga family photos na pumila sa pasilyo ay tinanggal na, nag-iiwan ng malamulto na rectangular marks sa mga dingding. Sa wakas, sabi niya, isinisilid ang telepono sa bulsa. Naka-box up ko na ang karamihan sa personal mong gamit. Ang mga designers ay darating alas 9:30. Kaya kailangan nating maging episyente. Walang paumanhin, walang pagkilala kung saan ako nagpalipas ng gabi pagkatapos niya akong paalisin sa bahay ko. Agad na pagtuon lang sa sarili niyang kaginhawahan. Magandang umaga rin sa iyo, Rafael, sagot ko. Mas matatag ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Nakita kong nagsimula ka na sa pagre-redecorate. Nagkibit balikat siya. Inaakay ako patungo sa master bedroom, kung saan nakasalansan ang ilang cardboard boxes sa naging bahagi ko ng kama. Walang saysay na maghintay. Kailangan ng kumpletong update ng lugar para ma-maximize ang halaga nito. Ang halaga nito? Umuulit ako. Nagpaplano kang ibenta ito sa huli. Ito ay masyadong malaki para sa isang tao at ang market ay mainit ngayon. Sa tingin ko, magre-renovate ako. Mag-enjoy dito sa loob ng 1 taon pagkatapos ay ibebenta para sa malaking kita. Ang kaswal na pagtatanggal ng bahay na ginawa namin ni Roberto ay masakit, ngunit tumangulang ako, I see. At ang mga gamit ni Roberto. Kaswal na iginalaw ni Rafael ang kamay patungo sa mas maraming box sa sulok. Kinuha ko ang Rolex at ang koleksyon niya ng cufflink. Ang natitira ay damit lang at old man stuff. Maaari mong kunin ang anumang gusto mo. Ang natitira ay ibibigay sa donation. Old man stuff, ulit ko ng mahina, papalapit sa mga box. Sa loob ng una, nakita ko ang minamahal na mga libro ni Roberto, ang koleksyon niya ng vintage fountain pens,
ang sweater na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang Pasko na may bahagyang amoy pa rin niya. Bawat item ay isang piraso ng lalaki na minahal ko, ngayon ay itinalaga bilang walang halaga ng aming anak. Masinop akong nagsimulang mag-ayos sa mga box, nagtatabi ng mga item na mahalaga sa akin, habang si Rafael ay naglalakad ng walang pasensya, tinitingnan ang relo niya bawat ilang minuto. Hindi mo ba mapapabilis ito? Bigla siyang nagalit. Stuff lang yan, ma. Wala ka nang lugar para itago ang lahat ng yan. Tumingin ako sa kanya, talagang nakikita ang lalaki na naging anak ko. Gwapo tulad ng tatay niya, ngunit wala ang init o habag ni Roberto sa kanyang mga mata. Kailan nangyari iyon? Kailan hinukay siya ng ambisyon at materialism ng lubusan? May lugar ako, sabi ko ng mahina, at kukuha ako ng maraming oras hanggat kailangan ko. Hindi lang ito mga pag-aari, Rafael. Ito ay mga alaala. Inikot niya ang kanyang mga mata. Fine, may mga call akong kailangan. Tapusin mo lang bago 9:30. Umalis siya mula sa kwarto nang walang tingin pabalik. Habang patuloy kong maingat na pinipili ang mga item na mahalaga sa akin, natagpuan ko ang sarili ko na gumagalaw sa mga yugto ng pagdadalamhati, hindi lang para kay Roberto, kundi para sa anak na inakala kong pinalaki ko. Palagi ba siyang ganito kalamig? Ganito kadisgrasya? Tumanggi lang ba ako na makita ito? Nagbibigay ng mga dahilan para sa lalong walang puso na pag-uugali sa loob ng mga taon? Nakita ito ni Roberto ng malinaw sapat para gumawa ng isang detalyadong plano para protektahan ako mula sa sarili naming anak. Nang matapos akong pumili ng pinakamahalaga sa akin, nakita ko si Rafael sa naging study ni Roberto, ngayon ay kalahating nabawasan na ng mga laman. Ang magandang mahogany desk ng asawa ko, ang minana niya mula sa kanyang ama, ay wala na. Napalitan ng ilang makintab na salamin at chrome monstrosity na mukhang mas katulad ng isang spacecraft kaysa sa kasangkapan. Tapos na ako, inihayag ko mula sa pintuan. Tumingin si Rafael mula sa kanyang laptop. Great. Kailangan mo ba ng tulong sa pagdadala ng mga gamit pababa? Maaari kong tawagan ang doorman. Iyon ay pahalagahan. Salamat. Nag-alinlangan ako, pagkatapos ay idinagdag. Gusto kong magpaalam ng maayos sa lugar kung hindi mo mamasamain. 15 taon ng alaala ay nararapat ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, may kumislap sa kanyang ekspresyon. Inis, kawalan ng pasensya, marahil isang lumilipas na ugnayan ng pagkakasala, ngunit tumango siya. Sure, whatever. Ilak mo lang kapag umalis ka. Kailangan kong salubungin ang mga designers sa ibaba. Dumaan siya sa akin nang walang ibang salita, iniiwan akong mag-isa sa lumalabag na penthouse. Nagtagal ako sa paglalakad sa bawat kwarto, nagsasabi ng tahimik na pamamaalam sa espasyo kung saan ginugol namin ni Roberto ang huling mga taon namin nang magkasama. Sa aming kwarto, binuksan ko ang aparador sa huling pagkakataon. Hinahaplos ang ilang natitirang item ng damit ni Roberto na hindi pa na-box up ni Rafael. Sa likod ng aparador, may napansin ako. Ang lumang leather messenger bag ni Roberto, itinulak sa isang sulok na parang minadaling itinago. Hinugot ko ito, binubuksan ito para makita ang isang sealed envelope, sa loob na nakasulat ang pangalan ko kasama ang isang note. Kung makita mo ito, Elena, ito ay isang dagdag na kopya ng lahat ng nasa garage safe, just in case. Ang matalino, masinop kong asawa, gumagawa ng backup sa kanyang mga backup. Isinilid ko ng ligtas ang sobre sa purse ko, isang hindi inaasahang kayamanan mula sa huling pagbisita na ito. Nang tulungan ako ng doorman na i-load ang pinili kong mga pag-aari sa kotse ko, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang gusali bago umalis. Naramdaman ko ang isang kakaibang pinaghalong pagkawala at paglaya. Ang penthouse ay ang aming bahay, puno ng mga alaala, parehong maganda at masakit. Ngunit hindi ito kailanman naging tunay na akin sa paraan na sinadya ni Roberto ang bodega at ang mga laman nito na maging. Nagmaneho ako ng diretsyo sa law office ni Attorney Patricia Patreyes, ang abogado na inirekomenda ni Manuel. Siya ay isang kapansin-pansing babae sa kanyang 50s na may matalas na mga mata at isang hangin ng kahangahangang kakayahan na agad na nagpakalma sa akin. Ginang Zamora, bati niya, kinakamayan ako ng matatag. Na-review ko ang mga dokumento na ipinasa ninyo. Gumawa ang inyong asawa ng isang medyo pambihirang estate plan. Oo, sumang-ayon ako. Umupo sa silya sa tapat ng kanyang desk. Sinusubukan ko pa ring unawain ang lahat.
mula sa nakikita ko, lahat ay nasa walang dungis na ayos. Ang trust structures ay matatag, ang mga transfer ay malinis. Malinaw na nagtrabaho siya kasama ang mahusay na counsel. Yumuko siya ng bahagya. Ang gusto kong maintindihan ay kung ano ang inaasahan mong makamit ngayon. Maingat kong pinag-isipan ang kanyang tanong. Kailangan kong tiyakin ang kinabukasan ko, maghanap ng permanenteng matitirahan, lubos na maintindihan ang posisyon ko sa pananalapi. Huminto ako, pagkatapos ay idinagdag, at kailangan kong matukoy kung paano pangasiwaan ang relasyon ko sa anak ko sa hinaharap. Tumango si Patricia. Mula sa ibinahagi ninyo tungkol sa mga kamakailang pangyayari, ang huling punto ay maaaring ang pinakakomplikado. Nagdesisyon na ba kayo kung sasabihin ninyo sa kanya ang lawak ng inyong mana? Hindi pa. Umamin ako. Bahagi ko ay gusto niya na patuloy na maniwala na wala akong anuman kundi isang walang kwentang bodega. Hayaan siyang mamuhay sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon at saloobin, ngunit hindi ako sigurado kung iyon din ang tamang diskarte. Walang pagmamadali na magdesisyon, tiniyak niya sa akin. Sa ngayon, tumuon tayo sa pagpapatira at pagtiyak sa inyo. Iminumungkahi ko na bisitahin ninyo ang ari-arian sa San Juan, Batangas sa lalong madaling panahon. Kung naabot nito ang mga pangangailangan ninyo, maaari na kayong magsimulang lumipat doon kaagad. Sa pagtatapos ng aming 2 oras na meeting, mayroon na akong malinaw na action plan. Bisitahin ang cottage sa San Juan, makipagkita sa financial team na lihim na nagpapatakbo ng mga investment ni Roberto at magtagal sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa mga kotse at iba pang asset. Nang umalis ako sa office ni Patricia, nag-buzz ang telepono ko ng isang text mula kay Rafael. Gustong-gusto ng mga designers ang espasyo. Pinili nila ang kumpletong gut renovation. Iniwan ko ang iyong mga lumang photo album sa lugar ni Luz dahil hindi mo kinuha. Walang pagtatanong kung gusto ko ba ang mga litrato ng pamilya na iyon. Walang pag-aalala kung saan ako nananatili o kung paano ako nagpapatakbo, kaswal na pagtatapon lang ng mas maraming alaala na itinuring niyang walang halaga. Hindi ako sumagot. Sa halip, tumawag ako para mag-book ng hotel sa San Juan, Batangas para sa gabing iyon. Oras na para makita ang bahay na inihanda ni Roberto para sa akin, ang tunay na mana na sinadya niya sa simula pa. Habang nagmamaneho ako palayo sa lungsod patungo sa Coastal Highway, naramdaman ko ang isang bigat na umaalis sa mga balikat ko. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Roberto, hindi lang ako nagre-react sa pagkawala at gulat. Sadyang gumagalaw ako patungo sa isang bagong bagay. Anuman ang nasa hinaharap sa San Juan, anuman ang mga desisyon na naghihintay tungkol kay Rafael at ang yaman na lihim na ginawa ni Roberto, haharapin ko sila sa sarili kong mga tuntunin. Ang walang silbing babae na pinalayas ng anak ko ay natutuklasan ang kanyang lakas 1 milya sa bawat pagkakataon. Ang coastal drive patungong San Juan ay nagpagaan ng isang bagay sa kaluluwa ko na naging magaspang mula nang mamatay si Roberto. Habang ang Highway 1 ay umikot sa tabi ng mga talampas, nag-aalok ng mga sulyap sa malawak na asul na kalawakan ng Pasipiko, naramdaman ko ang sarili ko na humihinga ng mas malalim kaysa sa loob ng ilang linggo. Ang hapon na sikat ng araw ay nagbigay ng ginintuang kinang sa lahat, na parang ang kalikasan mismo ay tinatanggap ako sa bagong kabanata na ito. Sinundan ko ang direksyon ng GPS sa kaakit-akit na sentro ng bayan ng San Juan na may fairy tale cottages at upscale boutiques, pagkatapos ay pababa sa mga kalye na may puno na lalong residential ang karakter. Nang ipahayag ng navigation na arriving at destination, huminto ako sa harap ng isang katamtaman na stone cottage na bahagyang nakatago sa likod ng mga mature cypress trees. Ang ari-arian ay hindi malaki o marangya, ngunit nagbigay ito ng alindog at pagiging private. Isang natural na wood gate ang nagdala sa isang flagstone path na umikot sa isang maliit ngunit maganda na pinananatili na hardin. Gamit ang susi mula sa document packet, binuksan ko ang Dutch door at pumasok sa loob. Ang loob ay nagpahinto sa akin. Bawat detalye ay tila pinili partikular na inisip ako. Ang living room ay nagtatampok ng built-in bookshelves na nakapalibot sa isang stone fireplace na may komportableng seating sa mga kulay at style na palagi kong ginusto.
Ang natural na liwanag ay bumuhos sa pamamagitan ng maraming panel na bintana na nag-iilaw ng mga hardwood floors na natatakpan ng hand-woven rugs at banayad na mga patterns. Gumalaw ako sa espasyo nang may pagtataka. Ang kusina ay na-update, ngunit tradisyonal na may isang maliit na breakfast nook na tanaw ang hardin. Ang iisang kwarto ay cozy sa halip na malaki, ngunit bumukas ito sa isang private patio na may sulyap sa karagatan sa pagitan ng mga kalapit na ari-arian. Ngunit ang maliit na study sa labas ng living room ang sa wakas ay sumira sa aking pagiging kalmado. Doon, sa itaas ng isang simpleng writing desk, nakasabit ang isang painting na agad kong nakilala, isang watercolor ng Venice Canal, kung saan nag-propose si Roberto na nilikha ng isang street artist sa lahat ng mga dekada na ang nakalipas. Nawala namin ang orihinal sa isang paglipat, ilang taon na ang nakalipas, ngunit heto ang isang perpektong replika na parang kinomisyon ito ni Roberto mula sa alaala ko. Ang luha ay dumating noon, hindi ang desperadong hikbi ng mga nakaraang linggo, kundi isang mas banayad na paglabas. Ginawa ni Roberto ang espasyo na ito para sa akin ng may labis na pangangalaga, labis na atensyon sa mga bagay na magdudulot sa akin ng kaginhawahan at kagalakan. Kahit sa kamatayan, inaalagaan niya ako sa mga paraan na nagsisimula pa lang akong maintindihan. Umupo ako sa isang window seat, nakaunan sa paborito kong kulay asul, pinapanood ang huling liwanag ng araw na nagdaan sa mga puno. Sa unang pagkakataon mula nang matanggap ang balita ng habilin, naramdaman ko na talagang nasa bahay ako. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpagising sa akin mula sa pagmumuni-muni. Binuksan ito. Nakita ko ang isang eleganteng babae sa kanyang 70s na nakatayo sa aking pintuan, may dalang covered dish. "Hello," sabi niya nang may init. "Dapat ikaw si Elena. Ako si Aling Maring. Ang kapitbahay mo na 2 pinto ang layo." Hiniling sa akin ni Roberto na bantayan ko kung kailan ka darating. Namilog ang mata ko sa pagtataka. "Kilala mo si Roberto?" Tumango siya, inaalok ang ulam. Bumisita siya ng ilang beses sa nakalipas na ilang taon, naghahanda sa cottage. Ako ang isa sa iilang tao na alam ang tungkol sa project niya. Pinangako niya sa akin na huwag akong makipag-ugnayan hanggang sa dumating ka para kunin ang lugar. Ang kanyang mga mata ay nagkulubot ng may kabaitan. Simpleng beef caldereta lang ito. Naisip ko na baka ayaw mong mag-alala tungkol sa pagluluto sa unang gabi mo rito. Tinanggap ko ang ulam. Kakaibang naantig ng pagpapatuloy na ito ng pangangalaga ni Roberto. "Salamat. Gusto mo bang pumasok?" Habang nagteti sa kusina, nagbahagi si Aling Maring ng mga detalye na pumuno sa mas maraming puwang sa pag-unawa ko. Si Roberto ay napakamasinop tungkol sa pagkuha ng lahat ng tama, paliwanag niya. Magdadala siya ng mga larawan ng bahay ninyo sa lungsod. Sinusubukan na makuha ang aesthetic mo habang gumagawa ng isang bagay na kabilang dito sa San Juan. Wala akong ideya na ginagawa niya ang alinman sa mga ito. Umamin ako. Itinago niya ito ng lubusan. Tumango si Aling Maring ng may pag-iisip. "Binanggit niya iyon," sabi niya, "para sa proteksyon mo, bagaman hindi niya ipinaliwanag. Pinag-aralan niya ako ng may banayad na pagiging direkta. Sinabi niya na kapag dumating ka sa wakas, baka kailangan mo ng isang kaibigan, isang taong nakaintindi kung ano ang magtayo ulit ng buhay pagkatapos ng pagkawala. Nawalan ka rin ba?" Ang asawa ko, 8 taon na ang nakalipas, ngumiti siya ng mahina. "Nagiging iba, kung hindi man madali. Nakakatulong ang pagkakaroon ng mabubuting kapitbahay." Pagkatapos umalis ni Aling Maring, nangako na ipakikilala ako sa iba sa komunidad. Kapag naramdaman kong handa ako, nagkaroon ako ng mas malalim na pagpapahalaga para sa pagiging masinop ni Roberto. Hindi lang niya ako binigyan ng pinansyal na seguridad at isang pisikal na bahay. Inisip din niya ang emosyonal at sosyal na mga pangangailangan ko. Noong gabing iyon, natulog ako sa komportableng kwarto ng cottage, hinahanda ng malayong tunog ng mga alon at ang banayad na tik ng isang grandfather clock sa pasilyo na nagpapaalala sa akin ng isa sa bahay ng aking pagkabata. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Roberto, ang pagtulog ko ay malalim at walang problema. Kinabukasan, inexplore ko ang cottage ng mas lubusan sa liwanag ng araw. Sa study desk,
Nakita ko ang isang folder na naglalaman ng lahat ng praktikal na impormasyon na baka kailangan ko. Ang mga pangalan ng mga lokal na doktor, service providers, community resources, kahit isang membership sa lokal na aklatan na bayad na sa pangalan ko. Nakita ko rin ang isang sulat kamay na note na nakatago sa desk na may petsang 3 buwan lang bago mamatay si Roberto. Mahal kong Elena, kung binabasa mo ito, nakahanap ka ng paraan patungong San Juan at ang bahay na inaasahan kong magdadala sa iyo ng kapayapaan at kagalakan. Nais ko higit sa lahat na maaari kong ibahagi ang susunod na kabanata na ito sa iyo. Pinapanood ang paglubog ng araw mula sa hardin, naglalakad sa dalampasigan sa maagang umaga na hamog. Alam kong hindi madali ang transition na ito. Nahaharap ka sa napakalaking pagbabago, ilan ay sa pagpili at ilan ay sa pangyayari na lampas sa kontrol mo. Ngunit palagi kong hinangaan ang iyong resilience kahit na nag-alinlangan ka sa sarili mo. Ang cottage ay sa iyo para gamitin gayunpaman gusto mo, bilang isang permanenteng bahay, isang bakasyon, o kahit na ibenta kung hindi ito nababagay sa iyo. Ang tanging pag-asa ko ay nag-aalok ito sa iyo ng isang bagong simula, libre mula sa mga obligasyon o inaasahan na hindi naglilingkod sa kaligayahan mo. Mahal kita palagi, Roberto. Dinikit ko ang papel sa dibdib ko, nararamdaman ko ng sabay ang pagkaulila at malalim na pag-ibig. Kahit ngayon, binibigyan ako ni Roberto ng pahintulot na itala ang sarili kong direksyon, na gumawa ng mga desisyon batay sa sarili kong mga pangangailangan sa halip na mga obligasyon sa kanyang alaala. Sa loob ng susunod na 3 araw, nanirahan ako sa isang banayad na ritmo ng paggalugad, naglalakad sa dalampasigan sa umaga, nakikilala ang mga tindahan at cafe ng bayan, nakikipagkita sa ilang kapitbahay na ipinakilala sa akin ni Aling Maring. Bawat gabi, bumalik ako sa cottage na lalong naramdaman na akin, hindi lang isang lugar na inihanda ni Roberto. Sa ika-4 na araw, habang nag-enjoy ako sa umaga na kape sa hardin, nagring ang telepono ko ng isang pamilyar na numero. Si Rafael. Nag-alinlangan ako bago sumagot, conscious ako kung paano ako naapektuhan ng huling interaksyon namin. "Hello, Rafael," sabi ko, pinananatiling neutral ang tono ko. "Ma, nasaan ka?" Ang boses niya ay may pamilyar na tono ng kawalan ng pasensya. Sabi ni Tita Luz, hindi ka raw nananatili sa kanya at hindi ka rin sumasagot sa lugar ni Ruth na kaibigan mo. Uminom ako ng mabagal ng kape bago sumagot. Kumukuha ako ng oras para sa sarili ko, Rafael. Nakahanap ako ng matutuluyan. Ngayon, anong ibig sabihin yan? Anong lugar? Hindi ka lang maaaring mawala ng ganito. Hindi ko pinag-uusapan ang kinaroroonan ko ngayon. Sagot ko. Nagulat sa sarili kong katatagan. May partikular ka bang kailangan? Isang paghinto. Pagkatapos ay lumipat ang boses niya sa nakilala kong tono ng negosasyon sa negosyo. Actually, oo. Pinag-aaralan ko ng mas lubusan ang mga papeles ni Papa at nakakita ako ng ilang reference sa karagdagang investments na hindi kasama sa pagbabasa ng habilin. Sa tingin ko, may mga account o ari-arian na hindi pa natin alam. Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit pinananatili kong matatag ang boses ko. Oh, anong uri ng reference? Walang partikular. Mga note lang tungkol sa mga meeting sa mga financial advisors na hindi ko nakikilala. Ilang cryptic comments tungkol sa pagtiyak ng future assets. Akala ko baka may alam ka tungkol dito. Si Papa ang humawak ng karamihan sa aming pananalapi, sabi ko. Na totoo naman. Kung may karagdagang asset, sigurado akong babanggitin iyon ni Attorney Cruz. Siguro, sabi ni Rafael, tila hindi kumbinsido. Makinig ka, kailan ka babalik sa lungsod? Dapat nating pag-usapan ito ng personal. Sinira ko na ang penthouse para sa renovations, pero maaari tayong magkita sa kung saan. Hindi ako sigurado kung kailan ako babalik, sagot ko ng tapat. Kailangan ko ng oras na ito palayo. Ang kanyang pagkabigo ay malinaw kahit sa telepono. Ma, kalokohan ito. Hindi ka lang maaaring maglakbay nang hindi sinasabi kanino man kung nasaan ka. Paano kung may emergency? Paano kung may mangyari sa'yo? Ayos na ayos ako, Rafael. Hindi ako naglalakbay at hindi ako nag-iisa. Kumukuha lang ako ng espasyo para iproseso ang lahat ng nangyari. Hindi ito katulad mo, sabi niya, sumisingit ang akusasyon sa tono niya.
Una, halos wala kang iniwan ni Papa sa habilin, pagkatapos ay nawawala ka ng walang salita, pag-uusapan ng mga tao. Halos natawa ako sa irony. Hayaan silang mag-usap, Rafael. Hindi ko na inaalala ang mga hitsura sa puntong ito. Pagkatapos tapusin ang tawag, nang may malabong katiyakan na makikipag-ugnayan ako, kapag handa na ako, umupo ako sa hardin na pinag-iisipan ang bagong development na ito. Si Rafael ay nagiging kahina-hinala, naghahanap ng mga asset na pinaniniwalaan niyang nararapat sa kanya. Gaano katagal bago niya matuklasan ang katotohanan? At kapag ginawa niya, ano ang gagawin ko? Ang tanong na ibinigay ni Roberto sa kanyang sulat ay lalong lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Napatunayan ba ni Rafael ang sarili niyang karapat-dapat na ibahagi sa hindi inaasahang yaman na ito? Sa ngayon, ang kanyang mga aksyon ay nagkumpirma lang sa mga pag-aalala ni Roberto tungkol sa kanyang ugali. Ngunit ang mga tao ay maaaring magbago, hindi ba? Ang anak na naaalala ko mula sa mga taon na ang nakalipas, ang may habag at tunay na init. Nasa loob pa ba siya sa kung saan sa ilalim ng mga layer ng ambisyon at entitlement? Wala pa akong mga sagot, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman kong malakas ako para maghintay na lumabas sila. Ang cottage, tulad ng pag-ibig ni Roberto, ay nagbigay sa akin hindi lang ng tirahan, kundi isang bagay na matagal ko nang nawawala. Ang espasyo at seguridad na magtiwala ulit sa sarili kong paghuhusga. 2 linggo pagkatapos manirahan sa San Juan Cottage, nagtatag ako ng isang komportableng routine na naramdaman parehong novel at natural. Nagsimula ang umaga sa kape sa hardin o paglalakad sa dalampasigan kapag hindi natakpan ng hamog ang baybayin. Ang hapon ay nakatuon sa mga praktikal na bagay, nakikipagkita sa mga financial advisors, natututo tungkol sa mga ari-arian na nakuha ni Roberto, nauunawaan ang bago kong sitwasyon. Nagsimula akong pahalagahan ang lawak ng pagpaplano ni Roberto. Ang cottage ay ang pinaka-personal na aspeto lang ng isang komprehensibong strategy para tiyakin ang kalayaan ko. Ang mga income properties ay gumawa ng malaking buwanang kita, habang ang mga investment portfolio ay maingat na pinatakbo para sa pangmatagalang katatagan sa halip na agresibong paglago. Ang inyong asawa ay hindi pangkaraniwang masinop, sabi ni Ginoong Ricardo Rick Santos, ang financial advisor na lihim na nagtrabaho kasama si Roberto. Karamihan sa mga client ay tumutok pangunahin sa asset accumulation. Si Roberto ay pantay na nag-aalala sa paggawa ng mga sistema para sa pamamahala na hindi magpapabigat sa inyo sa pang-araw-araw na desisyon, maliban kung gusto ninyo ang paglahok na iyon. Nasa office ako ni Ricardo sa Tagaytay na nagre-review ng quarterly statements para sa iba't ibang trust na itinatag ni Roberto. Alam niya na wala akong ulo para sa financial intricacies. Kinilala ko, ngumiti si Ricardo. Binanggit niya iyon. Ngunit sinabi rin niya na mayroon kayong mahusay na paghuhusga tungkol sa mga tao at isang intuitive understanding ng halaga na sobrang nirerespeto niya. Ang sulyap na ito kung paano ako pinag-usapan ni Roberto sa iba ay hindi inaasahang nakakaantig. Kahit habang itinago niya ang kanyang plano, pinanatili niya ang kanyang pananampalataya sa aking mga kakayahan. May isang bagay na dapat nating pag-usapan, patuloy ni Ricardo, bahagyang nagbago ang tono niya. Nakatanggap kami ng mga katanungan mula sa isang Rafael Zamora na nagke-claim na nagsasagawa ng isang review ng financial affairs ng kanyang yumaong ama. Tumaas ang mga kamay ko sa paligid ng teacup ko. Ang anak ko, anong eksakto ang gusto niyang malaman? Naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa karagdagang mga account o investments na lampas sa ibinunyag sa habilin. Sinunod ko ang protocol at ipinaliwanag na ang client confidentiality ay pumipigil sa akin na talakayin ang anumang account ng walang tamang authorization. Salamat, sabi ko, malinaw ang ginhawa sa boses ko. Natanggap ni Rafael ang kanyang mana ayon sa tinukoy sa habilin. Ang mga intensyon ni Roberto tungkol sa natitira ay medyo malinaw. Tumango si Ricardo. Patuloy kaming magpapanatili ng posisyon na iyon, ngunit dapat ninyong malaman, siya ay naging persistent. Nakikipag-ugnayan sa ilang firm na nauugnay sa investments ng inyong asawa. Hindi ito nakakagulat. Palaging matigas ang ulo si Rafael kapag hinahabol ang isang bagay na gusto niya, isang kalidad na naglingkod sa kanya ng maayos sa negosyo, ngunit nagpakita bilang entitlement sa personal na bagay. Pinahahalagahan ko ang babala, sabi ko kay Ricardo.
Tinutukoy ko pa rin kung paano pangasiwaan ang sitwasyon sa anak ko. Nagmamaneho pabalik sa San Juan, pinag-isipan ko ang lumalagong ebidensya ng investigasyon ni Rafael. Ang kanyang mga hinala, na sa simula ay malabo, ay malinaw na nagiging aktibong paghahanap. Gaano katagal bago niya matuklasan ang bodega at ang mga laman nito, bago niya malaman ang tungkol sa cottage, bago niya matanto ang lawak ng itinago ni Roberto sa kanya, at marahil mas mahalaga, ano ang gagawin ko kapag nangyari iyon? Pinag-iisipan ko pa rin ang mga tanong na ito nang dumating ako sa cottage para makita ang isang hindi pamilyar na luxury SUV na nakapark sa labas. Lumubog ang puso ko nang makilala ko ang personalized license plate, J. Campbell. Nakatayo si Rafael sa aking pintuan, nakakross ang mga braso, ang ekspresyon ay pinaghalong tagumpay at akusasyon. Nakita na kita, ma, sabi niya habang papalapit ako. Interesanteng lugar ang mayroon ka rito. Kailan mo balak na banggitin ito? Pinanatili kong kalmado ang boses ko, sa kabila ng mabilis na tibok ng puso ko. Hello, Rafael. Sorpresa ito. Pusta ako na oo, sagot niya, nakatingin ng matindi sa cottage. Gusto mo bang ipaliwanag kung paano ka biglang naging may-ari ng ari-arian sa isa sa pinakamahal na coastal town ng Pilipinas? Binuksan ko ang pinto. Iginagalaw siya sa loob. Walang saysay na gumawa ng scene para sa mga kapitbahay. Sa tingin ko, mas maganda kung pumasok ka. Sinundan ako ni Rafael. Ang kanyang kritikal na tingin ay tinitingnan ang bawat detalye ng loob ng cottage. Halos nakikita ko siya na nagkakalkula ng halaga nito. Sinusukat ang halaga nito laban sa kanyang mga inaasahan. Charming, sabi niya. Ang mga salita ay kahit papaano ay naging mapang-insulto sa kanyang tono. Kaya ito pala kung bakit iniiwasan mo ang mga tawag ko. Nagtatago ka sa isang lihim na vacation home. Hindi ako nagtatago, Rafael. Nagpoproseso ako ng napakalaking pagbabago at nagpapasya kung paano magpatuloy. Inilapag ko ang purse ko at hinarap siya ng direkta. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Ngumiti siya nang walang init. Hindi ako ganap na incompetent, ma. Nang nawala ka, umupa ako ng isang private investigator para hanapin ka. Simpleng welfare check sa isang matandang magulang na naglaho pagkatapos magpakita ng mga palatandaan ng pagkalito pagkatapos ng kamatayan ng asawa niya. Ang kalkuladong pagmamanipula ng kanyang diskarte. Inihagis ako bilang potensyal na senile para bigyang katwiran ang invasive investigation ay tumama na parang isang pisikal na suntok. I see. At sinubaybayan ako ng investigator na ito rito pagkatapos ng ilang pagsisikap. Oo. Ang property records ay kawili-wiling basahin. Tila, binili ni Papa ang lugar na ito 4 na taon na ang nakalipas, ngunit itinago ito sa kanyang regular na account. Naging makitid ang mga mata ni Rafael, na nagtanong sa akin kung ano pa ang maaaring itinago niya. Lumipat ako sa kusina, pinuno ang takure para sa tsaa, isang maliit na aksyon para bilhin ang sarili ko ng oras. Ginawa ni Roberto ang kanyang mga desisyon tungkol sa habilin para sa sarili niyang mga dahilan. Ang cottage ay sinadya na maging isang sorpresa. Sinundan ako ni Rafael, nakasandal sa door frame. Isang sorpresa, ulit niya ng walang emosyon, tulad ng walang kwentang bodega sa industrial district. Isa pang sorpresa ni Papa, ang mga kamay ko ay nanatili sa takure. Ang bodega ay bahagi ng kanyang estate, sabi ko ng maingat. Oo, ang misteryosong bodega na walang makapagpaliwanag. Tumigas ang boses ni Rafael. Bumisita ako roon kahapon, ma. Nakalak ang pinto, ngunit ang mga bintana, bagaman marumi, ay nagpahintulot pa rin ng isang sulyap sa loob kapag tama ang liwanag. Pinanatili kong neutral ang ekspresyon ko, bagaman masakit na bumabayo ang puso ko, at nakakita ako ng sapat para malaman na may mga kotse sa loob. Mga vintage car mula sa kaunting nakikita ko, ang kanyang panga ay humigpit. Mga kotse na nagkakahalaga ng mas malaki kaysa sa penthouse na iniwan sa akin ni Papa. Ang penthouse na may kasamang maintenance fees na halos hindi ko kayang bayaran dahil ang karamihan sa liquid assets ay napunta sa trust funds na hindi ko ma-access. Kaya, iyon na. Natuklasan ni Rafael ang bahagi ng katotohanan, ngunit hindi ang buong lawak nito. Nakita niya ang mga kotse, ngunit malamang na hindi niya napagtanto ang tunay nilang halaga o alam ang tungkol sa karagdagang mga ari-arian at investments.
Gumawa si Papa ng kanyang mga pagpipilian. Rafael, ang penthouse at investment portfolio na iniwan niya sa iyo ay malalaking regalo. Mga regalo? Nagtawa siya ng may paghamak. Ang penthouse ay nangangailangan ng daan-daang libo sa pag-aayos na natuklasan ko lang pagkatapos simulan ang renovations. Ang investment portfolio ay halos hindi sumasaklaw sa aking umiiral na mga pangako. Samantala, nakatira ka sa isang cottage sa San Juan at tila nagmamay-ari ng isang koleksyon ng classic cars na nagkakahalaga ng Diyos na lang ang nakakaalam kung magkano. Nagbuhos ako ng kumukulong tubig sa tipot. Ang pamilyar na ritual ay nagpapatatag ng aking mga ugat. Anong eksakto ang gusto mo sa akin, Rafael? Ang katotohanan ay isang simula, sagot niya. Alam mo ba ang tungkol sa mga lihim na asset na ito sa simula pa? Nagpaplano ba kayo ni Papa ng manipulation na ito ng mana? Hindi. Sabi ko ng matatag, sinasalubong ang kanyang tingin. Wala akong alam tungkol sa cottage o sa bodega hanggang pagkatapos mamatay ni Roberto. Nagulat ako, tulad mo ngayon. Ang pag-amin na ito ay tila nahuli siya ng hindi handa. Kung gayon, bakit mo ito itinago sa akin sa mga nakaraang linggo? Bakit ka nawala sa halip na ipaliwanag? Dahil kailangan ko ng oras para maintindihan ito sa sarili ko. Sagot ko ng tapat. At dahil ang pag-uugali mo pagkatapos ng pagbabasa ng habilin ay hindi eksaktong nag-imbita ng tiwala o pakikipagtulungan. Nag-aalangan siyang kumislap, pagkatapos ay nakabawi. Nagalit ako, nalaman ko na halos wala akong mana mula kay Papa, pabor sa iyo. Wala kang mana? Sumingit ako, kulay ng pagkaulila sa boses ko. Iniwan kanya ng isang multi-million-dollar penthouse at investment account na nagkakahalaga ng milyon-milyon pa. Isang bahagi lang ng tila itinago niya. Tumaas ang boses ni Rafael. Ang mga kotse na iyon lang ay nagkakahalaga ng... Rafael, hamon ko. Paano mo malalaman ang halaga nila maliban kung nag-iimbestiga ka ng mas masinop kaysa sa inaamin mo? Nagkaroon siya ng kahihiyan na magmukhang sandaling napahiya. Mayroon akong contact sa mundo ng collector car, gumawa ng ilang discreet inquiry batay sa kaunting nakita ko. Siyempre, ginawa mo, bulong ko, biglang napagod sa panlilinlang at counter-deception. Gusto mo ba ng tsaa? Kung magkakaroon tayo ng pag-uusap na ito, mas maganda kung maging sibilisado tayo tungkol dito. Ang makamundong alok na ito ay tila nagpababa ng ilan sa kanyang galit. Tumango siya, umupo sa breakfast nook, habang naghahanda ako ng 2 tasa. Habang nakaupo kami na magkaharap sa maliit na mesa, nakita ko ang isang bagay sa ilalim ng pagkainis ni Rafael na hindi ko napansin noon, isang vulnerability, marahil kahit takot, para sa lahat ng kanyang pagyayabang tungkol sa pagiging nadaya sa kanyang nararapat na mana. May mas fundamental ba na nagtutulak sa kanyang paghahanap? Rafael, nagsimula ako, mas banayad ang tono ko. Bakit ito sobrang mahalaga sa iyo? Mayroon kang matagumpay na karera, isang magandang bahay, financial security na hindi kailanman nakakamit ng karamihan sa mga tao. Anong pinagkaiba kung nag-iwan si Roberto ng karagdagang asset sa akin? Tinitigan niya ang kanyang teacup, iniiwasan ang tingin ko. Hindi tungkol sa pera. Hindi talaga. Kung gayon, tungkol saan ito? Nang tumingin siya sa wakas, nakita ko ang bata na naging siya noon, hindi sigurado, naghahanap ng pag-apruba. Ito ay tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito. Nagtiwala si Papa sa iyo sa mga asset na ito, sa mga lihim na ito. Hindi siya nagtiwala sa akin. At nandoon na. Ang pangunahing sugat sa ilalim ng entitlement at galit. Hindi kasakiman, kundi pagtanggi. Sa isip niya, ang maingat na pagpaplano ni Roberto ay nagre-representa hindi ng proteksyon para sa akin, kundi ng kakulangan ng pananampalataya sa kanya. Oh, Rafael, bumuntong hininga ako. Hindi ito tungkol sa tiwala o kakulangan nito. Sinusubukan ng iyong ama na gumawa ng seguridad para sa ating dalawa sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng pagtatago ng milyon-milyon sa asset mula sa akin, bumalik ang kanyang kapaitan. Sa pamamagitan ng pag-iwan sa iyo ng lihim na mayaman, habang ginagawa itong parang wala siyang iniwan sa iyo, kundi isang walang kwentang bodega. Uminom ako ng maingat ng tsaa, pinag-iisipan kung gaano karami ang dapat ibunyag.
Ang sandali ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko, pinilit ang isang desisyon na hindi ako ganap na handa na gawin. Gaano karami sa pangangatwiran ni Roberto ang dapat kong ibahagi? Gaano karami sa katotohanan ang kayang marinig ni Rafael? Ang hapon na liwanag ay tumagos sa mga bintana ng cottage, nagtatapon ng mahabang anino sa mesa ng kusina kung saan kami nakaupo ni Rafael sa hindi komportable na katahimikan. Pinag-aralan ko ang mukha ng anak ko, ang pamilyar na mga tampok na umuukit sa kay Roberto, ngunit kahit papaano ay kulang sa habag na palaging nagpapalambot sa ekspresyon ng asawa ko. May sulat, sabi ko sa wakas, mula sa iyong ama. Nagpapaliwanag ito ng kanyang mga desisyon ng mas malinaw kaysa sa magagawa ko. Tumigas ang postura ni Rafael. Isang sulat? May sulat ka na nagpapaliwanag ng lahat ng ito. At hindi mo naisip na ibahagi ito? Ito ay address sa akin, Rafael, at sa paraan ng pakikitungo mo sa akin pagkatapos ng pagbabasa ng habilin, hindi ako eksaktong sabik na ibahagi ang isang bagay na napaka-personal. Sinalubong ko ang tingin niya ng matatag. Tinawag mo akong walang silbi at pinalayas mo ako sa bahay ko. Kumislap ang kanyang mga mata, isang pahiwatig ng kakulangan ng kaginhawahan ang tumawid sa kanyang mukha. Nagalit ako. Sinasabi ng mga tao ang mga bagay na hindi nila sinasadya kapag sila ay emosyonal. Ginagawa ba nila? Tanong ko ng mahina. O ang mga sandali lang ba ng mataas na emosyon ang naghahayag ng kung ano ang karaniwang itinago? Sa halip na sumagot, iginalaw ni Rafael ang kamay ng walang pasensiya. Ang sulat na ito? Nandito ba sa iyo? Tumayo ako at pumunta sa study. Kinukuha pareho ang orihinal na sulat ni Roberto mula sa bodega at ang kopya na nakita ko sa kanyang messenger bag. Pagbalik sa kusina, nag-alinlangan ako bago ibigay sa kanya ang kopya. Bago mo basahin ito, gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Mahal ka ng iyong ama, Rafael. Walang anuman sa kanyang mga aksyon ang sinadya na saktan ka, protektahan lang ang kanyang pinahahalagahan. Hayaan mo akong maging hukom niyan, sagot niya. Kinukuha ang sulat ng may bahagyang nakatago na kasabikan. Pinanood ko habang nagbabasa siya, ang kanyang ekspresyon ay lumilipat mula sa pag-asam patungo sa pagkaulila, patungo sa isang bagay na mas madilim. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa papel, pumuti ang mga knuckle habang umaabot siya sa mga parapo. Tinutugunan ang mga pag-aalala ni Roberto tungkol sa kanyang ugali. Nang matapos siya, inilapag niya ang sulat nang may sadyang pag-iingat, na parang natatakot na baka mabasag ang kanyang kontrol kung gumalaw siya ng masyadong mabilis. Kaya, sabi niya, ang kanyang boses ay mapanganib na tahimik. Akala ni Papa ako ay sobrang materialistic, sobrang makasarili para pagkatiwalaan ang yaman ng pamilya? Nag-aalala siya tungkol sa kung paano nagbago ang mga values mo sa paglipas ng panahon, kinalma ko ng mahina, at tungkol sa kung paano mo pangangasiwaan ang pagkakaroon ng awtoridad sa aking financial well-being. At ang solusyon niya ay linlangin ako, gumawa ng detalyadong scheme na nagpapaisip sa akin na nakuha ko ang mahalagang mana habang lihim na iniiwan ang lahat ng tunay na halaga sa iyo. Tumaas ang boses niya sa bawat tanong, nagtatayo ng pagkainis. May ideya ka ba kung gaano ito nakakahiya? Rafael. Pinutol niya ako, tumayo ng biglaan. Ang kanyang upuan ay kumaluskos laban sa sahig. Hindi ka maaaring Rafaelin ako sa mapagpakumbabang tono na iyon. Hindi pagkatapos nito, minanipula ako ni Papa. Sinubukan ako na parang isang labrat para makita kung makapapasa ako sa kanyang baluktot na pagsusuri sa moral. Nanatili akong nakaupo, tumatanggi na itugma ang kanyang emosyonal na pagtaas. Ginawa ng iyong ama ang pinakamahusay na desisyon na maaari niyang gawin batay sa kanyang naobserbahan sa loob ng mga taon, hindi mga araw o linggo. Kung ang kanyang pagtatasa ay tila masakit, marahil ay nararapat na pagmumuni-munihan kaysa sa pagtanggi. Naglakad siya sa maliit na kusina, nag-iilaw ang tensyon mula sa bawat galaw. Pagmumuni-muni, gusto mo bang pagmumuni-munihan ko ang pagiging inilarawan bilang isang heartless monster sa mata ng sarili kong ama? Hindi iyan ang sinasabi ng sulat, itinuro ko. Ipinapahayag nito ang pag-aalala tungkol sa ilang mga tendensiya, hindi isang tiyak na paghuhusga ng iyong buong ugali. Tumigil si Rafael sa paglalakad para titigan ako ng may pagkaulila. Seryoso ka ba sa pagtatanggol nito?
Iniwan kanya ng isang kapalaran habang itinatakda ako para ipakita ang tunay kong kalikasan at tila nabigo ako sa kanyang pagsubok ng kahanga-hanga sa pag-asam na talagang matanggap ang tinukoy ng habilin. Walang punto sa pagtatalo tungkol sa kanyang characterization. Sa isang kahulugan, hindi siya mali. Nagpakita nga si Roberto ng isang sitwasyon na dinisenyo para ipakita ang ugali sa pamamagitan ng aksyon. At ang mga aksyon ni Rafael pagkatapos ng pagbabasa ng habilin ay nagkumpirma sa halip na nagpabulaan sa mga pag-aalala ng kanyang ama. Ang tanong ngayon, sabi ko ng maingat, ay kung saan tayo pupunta mula rito. Tumawa siya ng walang humor. Saan tayo pupunta? Simple iyan. Bilang anak at tagapagmana ni Roberto Zamora, may karapatan akong labanan ang arrangement na ito. Hidden assets, secret trusts. Lahat ay nagpapahiwatig ng sadyang pagtatangka na iwasan ang normal na mana. Inasahan ko ang reaksyon na ito. Ang legal structures na ginawa ng iyong ama ay walang dungis, Rafael. Ang mga asset ay sa kanya para ipamahagi ayon sa nakita niyang akma at ginawa niya ito sa pamamagitan ng tamang mga channels, documented at legitimate. Ang paglaban ay magiging magastos, matagal at halos tiyak na walang kabuluhan. Tila napakakumpiyansa mo para sa isang taong nagkiklaim na walang alam tungkol sa pananalapi, bawi niya. Mayroon akong ilang linggo para kumonsulta sa mahusay na mga advisor, sagot ko ng pantay. Ang parehong mga tumulong sa iyong ama na gawin ang mga arrangement na ito. Ibinigay ni Rafael ang kanyang mga kamay laban sa counter. Ang kanyang likod ay nakaharap sa akin. Sa mahabang sandali, wala sa amin ang nagsalita. Nang bumalik siya sa wakas, ang kanyang ekspresyon ay lumipat mula sa galit patungo sa pagkalkula, isang tingin na nakilala ko mula sa mga negosasyon na nasaksihan ko sa loob ng mga taon. Paano kung magkaroon tayo ng kompromiso? Iminungkahi niya. Ang tono niya ay sadyang makatwiran. Isang mas pantay na distribusyon na nagpaparangal sa mga kagustuhan ni Papa habang kinikilala ang posisyon ko bilang kanyang anak. Tiyak na kalahati ng mga asset na ito. Hindi, sumingit ako, ginulat kaming dalawa sa aking katatagan. Hindi ako makikipagnegosasyon sa huling kagustuhan ni Roberto. Ang mga asset na iniwan niya sa akin ay hindi lang tungkol sa pera, Rafael. Nagre-representa sila ng kanyang pangangalaga, kanyang foresight, ang kanyang pagnanais na tiyakin na hindi ako magiging dependent sa kabutihang loob ng sinuman, kasama ang iyo. Kaya, iyon na. Tumigas ang boses niya ulit. Itinago mo ang lahat. Binibigyang katwiran ng paranoid suspicions ni Papa tungkol sa akin. Tumayo ako noon, sinasalubong siya sa eye level. Ang pipiliin kong gawin sa mga asset na ito sa hinaharap ay depende sa maraming factor, ngunit ang sense of entitlement mo sa kanila ay hindi nakakatulong sa iyong case. Ang case ko, nagtawa siya ng may paghamak. Kaya, nasa paglilitis ako ngayon? Sa isang paraan, oo, kinilala ko, nagdesisyon na ang kumpletong katapatan ay kinakailangan. Ang sulat ng iyong ama ay nagbigay sa akin ng discretion tungkol sa pagbabahagi ng mga asset na ito sa iyo kung nagpakita ka ng ilang mga katangian. Ang pag-uugali mo mula nang mamatay siya, partikular na sa akin, ay makakaapekto sa mga desisyon na iyon. Ang matapat na pagtatasa ay lumapag na parang isang pisikal na suntok. Tinitigan ako ni Rafael na parang nakakakita ng isang stranger. Marahil, siya ay ang masunurin, mapagbigay na ina na inakala niyang madaling kontrolin ay napalitan ng isang taong may malinaw na hangganan at inaasahan. Hindi ka maaaring seryoso, sa wakas ay nagawa niya. Hahawakan mo ang kapalaran ni Papa base sa kung nakapasa ako sa isang subjective character assessment? Pararangalan ko ang spirit ng mga kagustuhan ng iyong ama, kinalma ko, nakasama ang pagprotekta sa mga asset na ito mula sa pagiging nasasayang o maling paggamit. Kinuha niya ang kanyang mga susi ng kotse mula sa mesa. Hindi pa tapos ito, hindi sa matagal na panahon. Rafael, tawag ko habang papunta siya sa pinto. Bago ka magmadali na kumonsulta sa mga abogado, isaalang-alang mo ang isang bagay. Paano kung tama ang iyong ama? Paano kung ang mana na ito, ang nakikita, prestihiyosong bahagi, ay eksakto kung ano ang kailangan mo para makilala ang ilang katotohanan tungkol sa iyong sarili? Huminto siya sa pintuan, hindi lumingon. Iligtas mo ang mga philosophical lessons, ma. Sapat na ang Campbell family wisdom para sa isang araw. Pagkatapos sumara ang pinto sa likod niya, umupo ako sa aking silya,
ang emosyonal na pagkapagod ay bumabalot sa akin. Ang komprontasyon ay nangyari halos eksakto sa kinatatakutan ko. Si Rafael ay tumutok ng lubusan sa kanyang pinaghihinalaang nararapat sa kanya, nagpapakita ng walang tunay na pag-aalala para sa aking kapakanan o pagkilala sa kanyang nakaraang pag-uugali. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagkainis, nakita ko ang isang bagay pa. Ang sakit ng isang anak na naramdaman na hinusgahan siya ng kanyang ama at nakita siyang kulang. Ang sakit na iyon ay totoo, kahit na ang kanyang tugon dito ay may problema. Gumawa ako ng sariwang tasa ng tsaa at dinala ito sa hardin, naghahanap ng kaginhawahan sa coastal breeze at hapon na sikat ng araw. Ang sulat ni Roberto ay hinulaan ang sandali na ito. Inihanda ako para sa reaksyon ni Rafael. Ang hindi nito inihanda sa akin ay ang bigat ng pagiging arbiter ng kanyang ugali, ng paghawak ng kapangyarihan na ipinagkatiwala ni Roberto sa akin. Ang telepono ko ay nag-buzz ng isang text mula kay Aling Maring. Nakita ko ang anak mo na umalis nang nagmamadali. Ayos lang ba ang lahat? Nagluluto ako ng pansit kung gusto mo mamayang gabi. Ang simpleng kabaitan ay nagdulot ng hindi inaasahang luha sa aking mga mata. Masarap ang pansit, sagot ko. Naging mahirap ang hapon. Habang pinapanood ko ang araw na nagsimulang bumaba patungo sa Pasipiko, pinag-isipan ko ang landas sa hinaharap. Si Rafael ay halos tiyak na kumonsulta sa mga abogado, bagaman ang anumang legal challenge ay sa huli ay magiging walang kabuluhan. Ang tunay na tanong ay kung ang komprontasyon na ito ay magtutulak sa kanya ng mas malayo sa entitlement at sama ng loob o kung, tulad ng inaasahan ni Roberto, maaari itong sa huli ay magdulot ng tunay na pagmumuni-muni at paglago. Ano man ang mangyari, may mga desisyon akong kailangang gawin tungkol sa mga kotse, tungkol sa mga ari-arian, tungkol sa kung gaano karami ang ibabahagi kay Rafael, at sa ilalim ng anong mga kondisyon. Ibinigay sa akin ni Roberto hindi lang ang yaman, kundi ang responsibilidad, isang huling gawa ng pananampalataya sa aking paghuhusga na parehong nagparangal at nagpabigat sa akin. Sa ngayon, gayunpaman, magdi-dinner ako kasama ang bago kong kaibigan. Patuloy akong magtatatag ng buhay ko rito, sa mapayapang cottage na ito, at bibigyan ko si Rafael ng espasyo para iproseso ang kanyang galit at pagkabigo, umaasa na sa ilalim ng entitled na lalaki na naging siya. Ang mapag-isip na batang pinalaki namin ay maaaring umiral pa rin. Naghihintay na lumabas. Dumating ang tagsibol sa San Juan, Batangas, pinipinta ang hardin ng cottage ng mga pagputok ng kulay na tila imposibleng matingkad laban sa asul na likuran ng Pasipiko. Halos 9 na buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Roberto, 6 mula nang matuklasan ko ang mga laman ng bodega, at 4 mula nang pilitin ng krisis pinansyal ni Rafael ang isang pagtutuos sa pagitan namin. Ang 4 na buwan na iyon ay nagdulot ng mga pagbabago na hindi ko kailanman naisip sa aming tensyonadong pag-uusap sa patio ng cottage. Pagkatapos ng 3 araw ng katahimikan kasunod ng aking conditional offer, tumawag si Rafael nang may tugon na nagulat sa akin sa pagiging simple nito. Gagawin ko, lahat, kahit ano ang kailangan. Ang paglalakbay mula nang tanggapin niya iyon ay hindi naging simple o maayos. Ang financial restructuring lang ay nangailangan ng mga linggo ng masinsinang trabaho kasama ang mga accountant at abogado na nagbubunyag ng buong lawak ng mga financial entanglements ni Rafael. Ang ilan ay mas masahol kaysa sa una niyang ibinunyag. Ang penthouse ay nangailangan ng mahihirap na desisyon. Sa huli ay nagresulta sa isang kompromiso. Kumpletuhin ang mga mahahalagang renovations para maging marketable ito, pagkatapos ay ibenta ito para takpan ang pinakaaprobadong utang. Mas mahirap kaysa sa mga praktikal na bagay na ito ay ang emosyonal na trabaho na sinimulan ni Rafael. Ang lingguhang sesyon sa isang therapist na nag-specialize sa family dynamics at financial psychology ay sa simula ay nilapitan ng may skepticism, ngunit unti-unting naging pinagmulan ng tunay na pananaw. Ang aming sariling relasyon ay pumasok din sa bagong teritoryo. Teritoryo na walang sinuman sa amin ang nag-navigate ng perpekto, ngunit may pagtaas ng katapatan sa magkabilang panig. Inaasikaso ko ang mga rosas na nag-frame sa garden gate ko nang huminto ang isang pamilyar na kotse sa driveway ng cottage. Lumabas si Rafael na may dalang isang maliit na pakete.
Ang kanyang hitsura ay kapansine-pansing iba mula sa parehong dating polished executive persona niya at sa desperadong lalaki na humarap sa financial ruin ilang buwan na ang nakalipas. Ang kanyang damit ay mataas pa rin ang kalidad, ngunit hindi gaanong marangya. Ang kanyang demeanor ay mas relax. Nagpatubo pa siya ng maikling balbas na nagpalambot sa matatalim na anggulo ng kanyang mukha na nagpapamukha sa kanya na kamukhang kamukha ni Roberto noong mas bata pa siya. Ang ganda ng hardin. Komento niya. Binabati ako ng may halik sa pisngi. Isang galaw na dating perfunctory ngunit ngayon ay nagdadala ng tunay na init. Talagang binago mo ang lugar na ito. Nagtatrabaho lang sa sinimulan ng iyong ama, sagot ko. Itinabi ang aking gardening tools, kape sa patio. Habang umupo kami sa naging routine namin para sa mga buwan ng pagbisita na ito, napansin ko ang ginhawa na unti-unting pumalit sa tensyon ng aming mas maagang interaksyon. Nakipaglaban pa rin si Rafael minsan sa financial constraints na ipinataw ng trust. Paminsan-minsan ay bumabalik pa rin sa mga lumang pattern ng paghuhusga o pagtatanggal, ngunit ang mga pagbabago ay hindi maikakaila. Ang pagsasara ng penthouse ay sa susunod na linggo. Ipinabatid niya sa akin, hinahalo ang kanyang kape. Maayos ang final walkthrough. Malilinawan kami ng humigit kumulang 40%, higit pa sa paunang distress sale estimates. Salamat sa targeted renovations. Magandang balita iyan, sabi ko. Magbibigay ito ng mas maraming flexibility sa trust para sa susunod mong mga hakbang. Tungkol sa mga susunod na hakbang na iyon, maingat na inilapag ni Rafael ang tasa niya. Gusto kong magpatakbo ng isang bagay sa iyo. Inalok ako ng isang posisyon sa isang community development organization na tumututok sa mga proyekto para sa abot-kayang pabahay. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi maitago ang aking pagtataka. Ang karera ni Rafael ay palaging nasa high-end commercial real estate at luxury developments na may madalas na pagtatanggal sa affordable housing bilang financially unattractive. Malinaw na isang malaking pay cut ito mula sa aking mga nakaraang posisyon, patuloy niya. Ngunit ang trust structure ay nangangahulugan na ang pangunahing living expenses ay nasasakop at nag-alinlangan siya. Naghahanap ng mga salita, parang meaningful work. Ginagamit ang alam ko tungkol sa development para sa isang bagay na lampas sa profit margins. Parang isang malaking pagbabago iyan sa focus, maingat kong napansin. Ano ang nag-udyok dito? Tinitigan ni Rafael ang karagatan sandali bago sumagot. Naaalala mo ba ang proyektong nabigo? Ang mga luxury condos? Ang site ay sa huli ay nabenta sa bankruptcy auction sa isang non-profit housing developer. Nagtatayo sila ng mixed-income housing doon ngayon, episyente, maingat na dinisenyo, environmentally conscious. Nagkokonsult ako sa kanila nang informally sa loob ng ilang buwan at nagkibit-balikat siya, isang galaw na parehong self-conscious at mayabang. Magaling ako rito. Ang technical aspects ng development nang walang presyon na i-maximize ang bawat dolyar ng kita. Pinag-aralan ko ang mukha ng anak ko. Napansin ang tunay na animation habang inilalarawan niya ang proyekto. Parang nakahanap ka ng isang bagay na engages ng higit pa sa iyong business acumen. Malamang na makikita ni Papa na ironic, kinilala ni Rafael nang may masayang ngiti. Ako ay nagtatapos na nagtatrabaho sa affordable housing development pagkatapos ng mga taon ng paghabol sa mga luxury market. Sa tingin ko matutuwa siya, kinalma ko ng mahina. Palagi niyang hinangaan ang competence na nakadirekta patungo sa mga worthwhile goals. Tumango si Rafael, pagkatapos ay kinuha ang pakete na dinala niya. Speaking of Papa, kaya ko dinala ito. Ang penthouse clearance ay nagbunyag ng ilang bagay na sa tingin ko ay dapat mong makuha. Sa loob ng maingat na nakabalot na pakete ay isang maliit na wooden box na agad kong nakilala. Ang koleksyon ni Roberto ng cufflinks at tie pins. Mga item na sa simula ay inangkin ni Rafael para sa sarili niya sa aming minadaling paglilinis ng mga personal na epekto. Itinago ko ang mga ito sa pag-iisip na nagre-representa sila ng ilang koneksyon kay Papa. Paliwanag ni Rafael. Pinapanood habang binubuksan ko ang kahon. Ngunit napagtanto ko, kamakailan, na mga bagay lang sila. Ang tunay na koneksyon sa kanya ay wala sa mga pag-aari. Sa ilalim ng mga cufflink ay may isang bagay pa, isang maliit na velvet pouch na naglalaman ng orihinal kong wedding band na inakala kong nawala sa panahon ng kaguluhan sa penthouse. Nakita ko ito sa study safe ni Papa,
sabi ni Rafael habang sinusuot ko ang simpleng gintong band mula sa pouch. Kasama nito, inabot niya sa akin ang isang maliit na sobre na nakasulat ang pangalan ko sa sulat kamay ni Roberto. Sa loob ay isang card na naglalaman lang ng ilang linya. Para sa ika-45 anibersaryo natin, malapit na. Ang unang band ay isang pangako ng buhay na itatayo natin. Ipinagdiriwang nito ang buhay na ginawa natin. Lahat ng pag-ibig ko, palagi. Nakatago sa card ay isang jeweler's receipt para sa isang custom eternity band na may petsang ilang linggo lang bago ang huling hospitalization ni Roberto, isang regalo sa anibersaryo na hindi niya naabutan na ibigay sa akin. Nagpaplano siya sa hinaharap kahit noon. Sabi ko ng mahina, lumabo ang luha sa paningin ko, palaging iniisip ang mga sandali sa hinaharap. Mayroon pa ang jeweler ng order, sabi ni Rafael. Kinuha ko ito para sa iyo. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at inabot ito sa akin. Sa loob ay isang pinong band ng sapphires at diamonds. Simple, elegante, eksakto sa aking panlasa. Ang mga bato ay sumagap sa liwanag ng tagsibol, nagpapadala ng prisms na sumasayaw sa mesa ng patio. "Oh Roberto," bulong ko, isinusuot ang band sa daliri ko, kasama ang orihinal kong wedding ring. Nagkukumplementaryo sila sa isa't isa ng perpekto, ang simpleng ginto ng mga simula, ang mga gemstone ng isang paglalakbay na natapos. Tahimik na nanood si Rafael, pinapayagan ako ng sandali ng koneksyon na ito sa kanyang ama. Nang tumingin ako sa wakas, nakita ko ang isang bagay sa kanyang ekspresyon na hindi ko nasaksihan sa loob ng mga taon. Isang kalambutan, isang paggalang na hindi nadungisan ng kawalan ng pasensya o pagkalkula. "Salamat," sabi ko ng simple. Mas mahalaga ito kaysa sa maipapahayag ko. Nag-usap kami ng isa pang oras. Pinag-uusapan ang kanyang potensyal na bagong posisyon, ang patuloy kong mga proyekto na ibalik ang hardin ng cottage, at ang pinakabagong update mula sa mga trustee na nagpapatakbo ng mga minanang asset. Habang naghahanda siyang umalis, huminto si Rafael sa garden gate. Matagal ko nang gustong itanong, ano ang nangyari sa mga kotse? Ang mga nasa bodega na iniwan sa iyo ni Papa. Ngumiti ako, naaalala ang pinakahuling pag-uusap ko kay Ginoong Villanueva. Itinatago ko ang Aston Martin. Gusto sana ni Roberto na malaman na paminsan-minsan ay minamaneho ko ito sa baybayin. Ang iba ay ibebenta, na ang proceeds ay hahatiin sa pagitan ng isang foundation na sumusuporta sa financial education at isang trust para sa iyong mga magiging anak. Kung mayroon ka man, future children, ulit ni Rafael nang may pag-iisip. Iyan ay optimistic. Ang iyong ama ay palagi ng isang optimist sa puso, sagot ko. Sa ilalim ng kanyang praktikal na pagpaplano ay namamalagi ang isang fundamental belief na ang mga tao ay maaaring lumago, maaaring maging mas mahusay na bersyon ng kanilang sarili kapag binigyan ng tamang mga oportunidad. Habang pinapanood ko si Rafael na nagmamaneho palayo, pinag-isipan ko ang pambihirang paglalakbay na nasakop ng nakaraang taon. Ang hindi pangkaraniwang inheritance plan ni Roberto ay sa simula ay tila malupit, sa tila hindi balanse nito, ngunit sa huli ay nakamit nito ng eksakto kung ano ang inaasahan niya. Seguridad at kalayaan para sa akin, at isang catalyst para kay Rafael na harapin ang mga pattern na nagpapabawas sa kanyang buhay. Hindi bawat sugat ay ganap na gumaling sa pagitan ng anak ko at ako. Hindi bawat aralin ay perpektong natutunan, ngunit sinimulan namin ang isang bagong kabanata batay sa katapatan sa halip na kaginhawahan, sa mutual na paggalang, sa halip na obligadong mga role. Noong gabing iyon, minaneho ko ang Aston Martin sa Coastal Highway, ang makapangyarihang makina ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ko habang nagnanavigate ako sa mga kurba na hindi kailanman nakita ni Roberto na ginagawa ko. Ang paglubog ng araw ay nagbago sa karagatan patungo sa molten gold, habang ang aking mga kamay, pinalamutian ng parehong simpleng band ng mga simula at ang jeweled circle ng pagkumpleto, ay ginagabayan ang gulong ng may lumalagong kumpiyansa. "Tama ka," sabi ko ng malakas sa alaala ni Roberto. Ang boses ko ay dinala ng pagmamadali ng hangin. Ang walang kwentang bodega na dating nagre-representa ng pagtatanggal ng anak ko sa aking halaga ay nagbago hindi lang sa aking mga pangyayari, kundi sa aming relasyon. Ang mana na tila sobrang malupit na hindi balanse ay napatunayang huling gawa ni Roberto ng karunungan at pag-ibig para sa aming dalawa.
Habang ibinabalik ko ang kotse patungo sa bahay. Ang aking bahay, ang cottage sa tabi ng dagat na inihanda ni Roberto nang may labis na pangangalaga, naramdaman ko ang isang sense of completion ng mga bilog na nagsasara at mga bago na nagsisimula. Anuman ang hawak ng hinaharap, haharapin ko ito nang may seguridad ng pagpaplano ni Roberto sa likod ko, ang mga aralin ng mapaghamong taon na ito sa loob ko, at ang mahirap na karunungan ng pag-alam ng sarili kong halaga na gumagabay sa akin pasulong. Ang susi ng bodega, na dating nagbukas lang ng isang pisikal na pinto, ay sa huli ay nagbukas ng isang bagay na mas mahalaga, isang bagong pag-unawa sa pag-ibig, pamana, at ang lakas ng loob na magsimula ulit, anuman ang edad o mga pangyayari ng isang tao.